Praise the Lord. God bless you, beloved Brother B.G. Dorian. Itaas po ating mga kamay, men mahal, tayo po mag-isa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah! O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa aking pong pagdadala ng banal mensahe sa oras na mahal na Panginoon, Ikaw Diyos magbukas pangunawa ng bawat isa na narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibanghilyo ng kaligtasan. Hallelujah, sa ganang akin kung magagawa, ikaw malapit magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. At sa pangunat na langin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Ruel D. Salmeda, ang iyong propeta sa huling kapanahonan sa lahat ng mga bansa aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan in Jesus' name. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Minamahal. Happy 22nd Victorious Talipaw Solo Peace Mission Anniversary sa lahat. Amen. Bagamat sa sunod pa na linggo ang formal anniversary sa main church, pero ngayong araw na to, minamahal, huwag po nating kalimutan, October 2, kung hindi ako nagkamali, October 2 ngayon, ito po yung araw na nakalabas ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf kasama ang mga prayer warriors. Amen. Tamang-tama sa sinabi ng mahal na pastor na yung 3 araw na misyon ay magiging 3 buwan. So, exact 3 months. Pabasok July 1, lumabas October 2. Paano niya nalalaman yon, minamahal? So, talagang ang lahat na kapurihan, pinakamataas na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos lamang, minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord, and we give double respect and honor to our beloved evangelist Pastor Will D. Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Sa lahat ng mga kapatiran sa buong mundo na tayo po ay nag-celebrate ng ika-22nd Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Magandang araw sa lahat. Everybody say praise the Lord. Yan po yung Peace Mission, minamahal na it is a blessing in disguise na yun pala ay yun na yung katuparan sa krusada sa buong mundo. No? Yun yung sinabi ng Mateo 24:14 sa aklat ng Matthew 24:14. Pakibasa. Sundan po ninyo, minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 24, ang talata po ay 14. At ipangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mabansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Everybody say praise the Lord. So anong sinabi, minamahal? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness
unto all nations, and then shall the end come. Ano po yung gospel of the kingdom? Ano ba ang kingdom? Marami pong kingdom. Amen. Kingdom ng mga iba't ibang bansa, kingdom ng tao, kingdom ng relihiyon. O may mga relihiyon na ginagamit ang pangalang kingdom. Kingdom of God. Kingdom of Jesus Christ. Pero ano ba talaga ang kingdom? Para hindi po tayo maligaw. May Kingdom of Saudi Arabia. May United Kingdom. Di ba? Daming kingdom. Sabi ng Bible, minamahal, ang kingdom ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, hindi sa salita lang. Di ba? Sa 4:20 ng unang Korinto. 4:20. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 4, ang talata po ay 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Palakpakan natin ng malakas sa palakpakan. Mahal na Panginoon. For the kingdom of God is not in word, but in power. So ang pangangaral pala, minamahal ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ay hindi po salita lang, kundi kasama ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Oh, kung sundan mo ang history ng relihiyon, dami palang nangyayari. Oh, nung lumaganap ang Katolisismo sa buong mundo, dami palang namamatay. Mayroon din silang crusade noon. Yung word na crusade ginamit. Pero patayan yung crusade nila. Daming namamatay. Habang nilulusob yung mga bansa, ginagamit yung simbolo na cross, kinoconquer yung mga bansa, ang daming namamatay. Hindi yun ang kingdom na tinutukoy. Hindi yun ang ebanghelyo na sinasabi. Di lang ginagamit kapangyarihan ng tao. Patayan. Ang sinabi po dyan, minamahal, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Witness. Nasasaksihan ng lahat ng mga bansa. Amen. So, kailan ba nangyari yung pangangaral na pinanood ng buong mundo? Pinanood ng buong mundo, nasaksihan ng buong mundo, dahil ang buong mundo, lalo na yung mga malalakas na bansa, nandoon ang kanilang mga kababayan sa talipaw, sulo. Hindi basta-bastang mga bansa yon. Amerika, mayroon silang kababayan doon. France, may mga French journalist. Germany, yung mga Wallert family, German sila. No? Austria, South Africa. Ibig sabihin, buong Africa nanonood nun. Kasi may South African. Malaysian. May 2 Filipino. So, yung mga bansa na yon, na nandun ang kanilang mga kababayan, araw-araw, binabalita sa kanilang mga television networks, mga giant international TV stations, newspaper, sa kanilang mga radio stations,
ang kanilang kalagayan ng kanilang mga kababayan. Nandoon ang ating mahal na pastor. So yung plano na 3 araw, pagpasok pa lang namin doon, July 1, hindi pa kami naging kompleto talaga na 1 day, pagpasok pa lang. Pagdating doon sa kampo, sabi ng mahal na pastor, kung pahintulutan ng Diyos na ang ating misyon na 3 araw ay magiging 3 buwan, papayag ba kayo? Kailangan kasi ng magkaisa kami. Ha? Hindi pwedeng may mag-isip sa amin na gusto nang lalabas kaagad. Hindi pwedeng mayroong mag-isip sa amin na hindi pwedeng magtagal kami. Yun yung pananampalataya, one accord. Amen. Nagkakaisa. Walang kumokontra. Walang nanghihina. Ang sagot po namin, opo, mahal na pastor. Kahit aabuti ng 3 buwan, ang 3 araw na krusada, papayag po kami. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinubukan ng aming pananampalataya, tinanong kami isa-isa kung ilang % ang aming pananampalataya. Bagamat ulit ni mahal na pastor, ayaw ni mahal na pastor na 99%. Ayaw ni mahal na pastor na makulangan ng 1%. Kasi sabi niya, pag 99% ang pananampalataya nyo, mayroon kayong 1% na doubt, maiiwan kayo dito at mapupugutan kayo ng ulo. Sino naman ang gustong maiwan? At sino naman ang gustong mapugutan ng ulo? Sabi namin, 100% po, mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, ang ibig niyong sabihin, handa na kayong mamatay kung ipahintulot ng mahal na Panginoon na tayong lahat ay mapugutan ng ulo at walang makababang buhay. Nag-smile po kaming lahat, mamatay, mabuhay kay Kristo. Mahal na pastor. Everybody say, praise the Lord. Nung isinagot po namin yon, praise the Lord, sabi ng mga pastor. Yan ang totoong 100% faith. Ganun pala yun. Ang sarap kasi, kahit dito, kahit magtanong ako sa inyo, napakadaling magsabing 100%. Amen. Wala talagang magsabi na 99.99. Ha? Kahit siguro isa-isahin ko kayo na tanungin, ganun talaga ang sagot. Pero kung malaman ninyo kung ano ang katumbas ng 100% faith, ang katumbas pala doon, handa ka nang mamatay. Yung palang katumbas. Isinabi niya, ang ibig sabihin, kung ipahintulot na malapino na mapugutan tayo ng ulo lahat, handa na kayo. O hindi na po kami nag-doubt, may namahal kasi nandoon kami. Wala ka nang magawa eh. Alam bang sabihin mo, hindi. Baka magiging sanhi pa ng disgrasya. Opo, mahal na pastor. Natuwa, mahal na pastor. Pero sabi niya, walang maiiwan sa atin, walang mapupugutan ng ulo sa atin, makakalabas tayong lahat buhay. Ayon sa kanyang sinabi, nakalabas lahat buhay. Amen. Bagamat nung ako yung tinanong, minimal, kasi ako nga yung spokesman, ako yung unang tinanong, ilang % ang panampalataya mo, Brother Danny? Sabi ko, malapas to, 100%. Huwag kang magsinungaling. Talagang inulit. Huwag kang magsinungaling. Pag 99% ang panampalataya mo, maiwan ka dito, mapugutan ka ng ulo. Ilang %? 100%.
100 po, mga pastor, percent. Tapos, iniisa-isa na. So, sabi ni mga pastor, maiwan ka dito, mapugot ka ng ulo. Ako yung unang nakalabas. Dahil ibinigay ko na yung buhay ko, mamatay, mabuhay sa mahal ng Panginoon. Paglabas ko, minamahal, kung talagang takot ako mamatay, hindi na ako babalik. O hindi nila ako mapilit. Instead na uwi ako Manila, di sumibat na ako, punta na ako ng Bohol, hindi na ako magpakita sa beloved wife ko, baka hahanapin ako. Di ba? Pero hindi. Bumalik pa rin ako. Ako yung nag-escort kay Asarok, yung Libyan ambassador. Ako yung nag-interpret nang nagharap na sila ni Commander Robot. Kasi si Commander Robot, kahit elementary English, hindi nakakaintindi. Si Asarok naman, kahit konti, hindi din nakakaintindi ng Tagalog. So habang nagsasalita si Asarok, tinatagalog ko kay Commander Robot. Hindi alam ni Commander Robot, yung ibang salita ni Asarok, nagmumura na siya. Minumura na niya si Commander Robot. Nung sumagot naman si Commander Robot, siguro nabasa niya na parang galit yung mukha ni Asarok, nagmumura si Commander Robot, ini-English ko rin yun, hindi ko na sinama yung pagmumura ni Robot, yung magagandang salita lang, hindi ko naman pwedeng dadagdagan. Kung ano yung sinabi ni Robot na magagandang salita, yun lang ang ini-English ko kay Asarok. At sila ay nagkaunawaan. Amen. Na kailangan magbigay ang Libya ng pera para pagpatayo ng school, mga hospital. Yun naman talagang sinasabi nila. Hindi naman sinabi na ransom. Ang sinabi ni Robot, we need schools. Gusto namin mapatayuan kami ng eskwelahan, hospital, tapos magagandang kalsada, farm to market roads. Yun yung paraan para mabigyan sila. Kasi ang Libya, ang ibang mga bansa, hindi po nagbibigay ng ransom. Bawal po sa kanila yun. So, dinadaan po sa livelihood, mga project, kumbaga. O nagkaunawaan. Nung nagkaunawaan, baba na kami at dinala si Gaddafi, yung anak ni President Gaddafi ng Libya. Dahil siya yung hawak ng pera. Siya yung hawak. Siya yung may hawak ng pera. Escort ako ulit, balik ako ulit doon. Ang ini-escortan ko na naman, si Gaddafi na naman. Anak ng presidente ng Libya nung hindi pa napatalsik. Harap naman sila ni Commander Robot. Madaling nagkaunawaan dahil alam na ang ibig sabihin. Inaubusan kami ng krodo sa loob ng kampo. Sabi ni Robot, di na umandar yung sinakyan. Maglakad tayo. So nalakad. Habang kami naglalakad ng hating gabi, nagtaka ko, mayroong mga, parang mga tent ba? Tent, may mga kubo, may mga tent. Sabi ng mga Abu Sayyaf, ayun yung, sabi ko, ano yung kubo doon na parang inikutan ng mga armado? Gusto mong tingnan? Sabi naman ng kausap ko, gusto mong tingnan? Opo. Hindi ko alam, minamahal, na sila mahal na pastor na pala yun. Kasi gabi dumaan kami ng mga malalaking mga kahoy, mga puno ng durian, mga niyugan. Nakita ko, hindi ko naalaala na yung pala yung tinulugan namin. Gusto mong tingnan kung sino sila? Sabi ko po, gusto kong tingnan. O sige, daan tayo. Tingnan mo. Nung tingnan ko, tulog na tulog. Hala, si Mala, pastor pala to sila. Kasama kong prioryo. Oo nga, nakalimutan mo na. Di, umakyat ako.
Ginising ko sila. Oh, my dad. Sabi ko, may dala ka bang tubig? Wala akong dalang tubig. Hindi ko naman alam na pupunta ako dito. Yung isang prayer warrior, hindi ko makalimutan eh. Di ba bababa ka pa? Oh, palit naman tayo ng damit. Kasi wala nang laba-laba na yung damit ko. So, ilang linggo na yun, wala laba-laba. Isip ko, huwag ka mag-alala dahil makakalabas na rin tayo lahat, sabi ko. Sino yung kasama mo? Anak ni Gaddafi. Sabi ko, our beloved pastor. Nakahiga ang mahal na pastor. Nagulat ako, lumuhod ang anak ni President Gaddafi ng Libya. Lumuhod. Napakalaking tao yon, mga 6 plus, footer. Basta malaki katawan. Mga Libyan, malalaking tao yan eh. Tiningnan ang mahal na pastor. Grabe, nagbow talaga. Lumuhod siya tapos nagbow. How could our country pay your sacrifices for us, Muslims? You are on fasting for peace in Mindanao. So talagang grabe yung paggalang. So ganun pala ang mga Muslim na mahal. Ganun pala sila pag nakikita nila na may mga taong sinsirong naglilingkod sa Diyos, grabing paggalang nila. No? Lumuhod, tapos nag-bow down. Nag-bow talaga, nakahiga ang mahal na pastor. Samantala yung mga pastor, mga kaparian, mga leader ng relihiyon sa Pilipinas na nagsasabing lingkod ng Diyos, sila yung tumutuligsa sa mahal na pastor. Sinisiraan ng mga pastor, nagpapasikat daw. Tapos sinabi pa nila, wala nagtsansang makalabas buhay. Masira ng Jesus Miracle Crusade. Mapugutan na kami ng ulo lahat. Nasaan kaya ang Diyos ng mga taong ito? No wonder na hindi nila kasama ang Diyos dahil wala silang pananampalataya. Amen. Maliban na lang sa mabibilang sa daliri, hindi naman natin nila lahat. Mayroon ding mga pastor na talagang nakakaunawa, yung mga spiritual, yung mga mahilig mag-fasting. Lalo na yung nag-baptize in Jesus' name. Pareho ang ating katuruan, hango sa Bible, mga apostolic sila. Apostolic din ng mga preachers o mga pastors. Naunawaan nila yon. Pero yung mga Trinitarian, mga kaparian, lalo na yung mga hindi niniwala na si Kristo o Diyos, wala talaga. Para silang mga komunista din. Yung kapatid ng papa ko na komunista, isang leader ng NPA sa Bohol, walang pananampalataya talaga. Sabi niya, paano makalabas si Danny buhay? Balita, 130 million yung hiningi ng Abu Sayyaf. 3C sila, ibig sabihin, tag 10 million bawat isa sa kanila, peso. Kahit ibinta natin lahat na ari-arian natin, mag-contribute tayong lahat, kahit 100,000, di pa makaabot. Paano na yung 10 million? Di mamatay na talaga si Danny doon. Pero humirit. Sabi niya, kaming mga NPA, pag mayroon kaming dinudukot, may chance pang makalabas yan kung mapatunayan na wala siyang kasalanan sa bayan. Pero ang mga Abu Sayyaf, walang pinaglalaban yan, walang ideolohiya yan. Pera-pera lang yan. Pera-pera lang. So hindi talaga makalabas si Daddy buhay. Mamatayan. Mapugutan niya ng ulo. Pero kung makalabas siya ng buhay, ay maniniwala na ako na may Diyos. Sinabihan yung kapatid ko na dati iglesia ni Manalo, bautismuhan mo ako pag makalabas si Daddy buhay. Ako yung una nakalabas. Nabalitaan niya. Hinanap niya yung kapatid ko.
Ayon sa kanyang sinabi, nagpabautismo siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Matanda na rin yon. Bago siya namatay, nagpabautismo at naniwala na may Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Habang ongoing yung fasting nating mahal na pastor, biglang dumating yung pari ng mga Abu Sayyaf. Mayroon pa palang pari din sila, yung imam na sinasabi. Scholar, galing Libya, matangkad din. Si Walid, si imam, yung imam nila Walid. Nakasuot ng para siyang Arabo. Nakaputi, na mahabang damit, tapos sa ulo niya, parang Arabo nga, yung nilalagay dito na parang pula na may puti na kulay sa liig, tapos tabon sa ulo. Yung makikita mo yung mga Arabo, ganon. May dalang bibi Armalite. Mayroon siyang kasama, mga 5 yata yon. Armado din. Mga bata pa. Sabi na, pagdating nakita mo lang pastor, Allahu Akbar! Sabi niya, Evangelist Almeida, I am your avid viewers sa television. Sabi ng pastor, praise the Lord. Alam mo, Evangelist Almeida, araw-araw kitang sinusubaybayan sa television. Wala akong nakikilala, mamusliman o kristyano o anumang relihiyon na kasing tapang mo mangaral sa salita ng Diyos. Humahanga ako sa iyo. And I am praying for Allah. I am praying for Allah na darating ang panahon, magiging preacher ka rin ng mga Muslim, hindi lang sa mga Kristiyano. Nag-aral ako sa Libya, sabi niya. Pero wala akong nakilala kahit saan sa buong mundo na kasing tapang mo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kahanga-hanga yung ginagawa mo. Kabayanihan. Imagine itong mga taong ito, hindi natin member. Pero yung lumalabas sa kanilang bibig, ang ginagawa ng ating mahal na pastor, kabayanihan. Amen. Ano ka ba magiging qualified to be a hero o maging bayani? Kahit mag-research kayo. I-google niyo yan. Ano bang qualification na magiging bayani? Ang ibig sabihin, mayroon kang ginagawang extraordinary na gawain na itinaya mo yung buhay mo, wala kang pakialam na mamatay ka para lang sa kabutihan ng nakakarami. Everybody say, praise the Lord. Yun yung ginagawa ng isang bayani. Amen. Oh. Paano tayo nagkaganito? Paano binago ng Diyos ang buhay natin? Nung nagpatuto kanina, ang kanyang papa, ang kanyang mama, palagi nag-aaway, tinututukan ng baril, yung kanyang mama. Marami naman sana silang pera. Abundansya sila. Mayroon silang mga negosyo, kung hindi ako nagkamali. Malaki yung kanilang drugstore ba yun? Pharmacy. Tapos lupain pa, palayan. O mga kilala, yung mga Lakambra, yung pamilya nila. Pero wala silang kapayapaan. Magulo. Nabanggit nga niya, parang sila yung tinaguriang, kasama sila doon sa tinagurian na ang kutsara ay ginto. No? Pag sinabihang gold spoon, mayaman yun. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Mayroon akong amo dati. Nilabas niya yung nakatago na mga kutsara. Special kasi parang birthday yata ng mama niya yon. Isa siyang kapitan ng barko. Nilabas niya yung mga kutsara na nakatago. Ginto ng mga kutsara. Mayroon talaga nakatatak, gold. Bata pa ako noon, nag-aaral pa ako ng second year high school yata ako noon. Anong pakialam ko yung gold na yan? Basta sabi ko, kumikinang-kinang yung mga kutsara na hinuhugasan ko, binasa ko. May nakalagay talaga, gold. Gold, dito palang gold. Tapos, pinuhugasan niya. Tapos, kinulik din niya. Bilang yun eh. Yung kanyang mama, pag pinapaarawan ko sa bintana, habang nandun ako sa kusina, alayo-layo ng bintana, nandoon siya, yung kanyang daliri, parang may gumaganon na iba't ibang kulay. Sabi ko, ano kaya yan? Parang gumaganon, iba't ibang kulay. Nung nalipitan ko, may singsing, may nakaikot na maliliit na bato. Diamond pala yun, na nakaikot na maliit na bato. Pag makasikatan ng araw, gumaganon. Kumikinang. Diamond pala yun, pure na diamond. So, yun yung sinabi na banggit niya kanina, yung pamilya nila parang, yung kanilang kutsara ay ginto, parang gano'n. Mayaman. Sigurado, yung mga rebulto nila, mamahalin din. Amen. Hindi yung pautang na rebulto. Kasi yung rebultong pautang, mas matibay pa yata yung plato ng incheck, yung mga ceramics. Kasi yung pautang na rebulto, mga galing sa mga kung lang yan eh. Yung parang chalk, pwede mong isulat, madaling mabiak. Sabagay, hulugan naman yan, hindi mamahalin. Kasi mga antique, mayroong mga namimili ng mga antik kasi yung pala yung mga corona noon, ginto din pala. No? Ginto din yung pinakapatibay sa loob. Binibinta naman ng mga Pilipino walang kalam-alam. So, ganun minamahal. Yung ating Diyos kasing nakilala at pinapakilala sa atin, hindi totoong Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Yan ang dahilan, minamahal, na marami ngayong mga reliyoso dati hindi na naniniwala ng Diyos. Mayayaman yan. Pero mga ateista na sila. Dati mga sakristan, mga katuwang sila sa simbahan, wala naman daw Diyos. Meron pa akong nakausap, isang publisher ng newspaper sa Mindanao, half German. Sabi niya, you know, Danny, I am an atheist. Sabi ko, bakit? My parents are very, they were religious people. Yung mama ko, araw-araw pupunta sa katedral yan, sa Zamboanga City. Pero mayroon silang mga sakit. Nanalangin sa relihiyon. Walang kagalingan. Yan ang dahilan na naging ateista siya. Nung pinasabugan ng Granada, ang Bible study natin sa Maluso, Basilan, at mayroong napasukan na kapatiran yung kanyang mata, pumasok yung splinter. Sabi ng doktor, within 1 week, pag hindi maoperahan, matitano, mamatay. Pero kung operahan, 50-50 din. Malaki ang gasto. Hindi pa kasigurado mabuhay. Nakita doon sa x-ray, may splinter pumasok, malapit sa utak yung splinter. Pumasok sa mata. Sabi nung publisher na yon, araw-arawin ko to. Susubaybayan ko. Tingnan nga natin kung may milagro nga. Inaaraw-araw niya, within 1 week lumampas na yung 1 week, buhay pa rin. Ang ginawa ni Mal Pastor, pinadalhan ng mga nag-40 days fasting, nilihans, para matunaw ang splinter. Narinig niya yun, matunaw? Sabi niya, bakal matunaw? Pag matunaw, saan mapunta? Tingnan lang natin.
After 1 week, sabi niya, dalhin na natin sa hospital to. Ipa-x-ray natin uli. Pina-x-ray. Paglabas sa resulta, wala na yung splinter ng granada. Nagulat siya. Saan daw napunta? So pinakita sa kanya na may Diyos nga minamahal. Amen. Kasi galing sa nagkagardiro, kami nagsabay, sumakay sa bus, ang balita, may mga namatay. Tinapo na nga sa patrol ng pulis doon sa Maluso. Sabi nung mga kasama, huwag naman yung itapon, di patay na yan. Dinala sa ospital para ibalsam mo, nilala sa morgue, nilihans. Nung hinanap na sana yung patay, pumunta yung mga reporter, wala silang patay nakita. Ang piniresent ng mga doktor na dapat ibalsam muna, buhay na buhay. Mismo sila minamahal na tinapo na doon sa patrol ng pulis, nakita nilang sarili nila, tinatapon doon, humiwalay na kanilang espiritu ayon sa kanilang patutuo. Talagang ibig sabihin, patay na sila. Pero walang imposible sa ating mahal na Panginoon. So dito sa Jesus Miracle Crusade, binamahal, ang nangyayari sa kapanahunan ng mga apostoles, nangyayari sa ating kapanahunan. Amen. Kasi kung basahin mo yung church history, dami palang mga pangyayari. Yung buhay pang mga apostoles, yung makikita mo talaga. Yung Book of Acts, nandyan, makita mo yung mga himala. Pagpapagaling. Nung nangamatay na mga apostoles, ang tawag doon ng pumalit sa kanila mga church fathers, sila mismo hindi na nagkakaunawaan. Mayroong nangangaral na si Kristo ay tao lang. Mayroon naman nangangaral na si Kristo ay Diyos, pero kakaiba sa Ama. Hindi talaga sila nagkaunawaan na. Hanggang dumating yung mga Nicene Council, o mga council na yan, para ituwid yung kanilang doktrina. Pero talagang, lalo silang napariwara, nung ang bautismo in the name of Jesus Christ, pinalitan na nila ng in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Lalong lumayo na. Wala na talaga. Ngayon lang na ibalik sa ating kapanahunan at ang manifestasyon ng kapangyarihan ng Diyos ay naibalik din. Amen. Everybody say praise the Lord. Bagamat mayroon mang nauna na nakatuklas na bautismo in the name of Jesus Christ, pero hindi pa talaga nagmamanifest ang kapangyarihan ng malapi noon dahil hindi man sila ang nakatalaga na end time church talaga na balikan ng mahal na Pinoon, kundi mayroon talagang propeta na nakalaan at mapalad tayo dito sa Pilipinas ang tunay na lingkod ng mahal na Pinoon, pinili niya. And it was confirmed last September 17, 2022 sa Amerika. Nagkaisa ang lahat ng mga apostolic, bishops, missionaries, pastors, and preachers. Kauna-unahang foreigner ang tawag sa ating mahal na pastor, foreigner. International man of God. Ibig sabihin, nirecognize nila si mahal na pastor talaga ang ginamit at patuloy na ginagamit ng mahal na Pinoon para ihanda ang iglesia sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. So, sa atin po, natutupad ang 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So this coming October 9, sinadya ng Apostolic World Christian Fellowship na dito i-held yung kanilang international conference
conference ng lahat ng kanilang mga leaders sa buong mundo sa Manila held October 7 and 8. Para pagka 9, kasama natin silang magpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi nung inaward ang malapastor sa Amerika, hindi man nila nakita personal. So, inorganize nila yung conference, international conference sa Manila, October 7 and 8. Tapos pagka 9, silang lahat dadalo sa ating anibersaryo. So napakapalad natin. Amen. Hindi man hinangad ng malapastor yan, pero nakaplano na ng mahal na Panginoon yan. Ibig sabihin, mayroon na tayong mga katuwang na magpalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Nakahanda na lahat. So yan ay katuparan na rin ng mga revelasyon na ang mga taga-Jesus Miracle Crusade hindi na nahihirapan magkrusada abroad dahil pagdating mo sa abroad, nakahanda na yung mga taong makikinig sa iyo. At ito yung membro ng mga churches na ito na umabot pa sila ng, I think, mga 6,000 to 7,000 churches. Iba't ibang mga pastor yan. Bumibilang po sila ng 100,000s. May million pa na member. Ganun palang malapino, no? Oh? Parang yung magkapili kay Moises. Si Moises, akala niya, Egyptian siya. Oh? Yung pala, dugo pala silang Hudyo. Inundoon siya sa palasyo. Pag mayroong mga pangyayari, talagang nakikitaan siya ng kakaibang tapang. Pag pumupunta siya doon sa lugar na nandoon ng mga Hudyo, yung tagagawa ng mga bricks, kumbaga sa ating panahon, hollow blocks. Hollow blocks, sakala bricks. Yung mga alipin na nandoon sa probinsya na yon, pag pumupunta si Moises doon, nagtataka siya. Pag sinasaktan ng mga Egyptian yung mga Israelites, parang nasasaktan din siya. Yung pala, mga kababayan pala niya yon. Amen. At nung nalaman niya na hindi pala sa Egyptian, Hudyo pala siya, minamahal, hinubad niya yung pagka-prinsipe niya. Pumunta siya sa mga Hudyo. At doon na nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya, gagamitin kita, Moises, para dalhin ang aking bayan sa lupang pangako. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi na namumblema si Moises. May mga tao na siyang dadalhin sa lupang pangako. Nakalaan na pangunahan niya yon. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Ganon din, minamahal. Akala natin tayo lang. Lalo na yung umpisa ng pioneering ng Jesus Miracle Crusade na hindi pa sila umabot ng 100. Galing sa mga squatters area ng Manila, ng Metro Manila. Ni bisikleta, walang service. Pero napakinggan nila, ang preaching ng malapastor, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay totoo. Payayamanin kayo ng mahal na Panginoon, darating ang panahon, magkaroon na kayo ng sarili-sarili yung bahay, sasakyan, magkaroon tayo ng TV program, radio program, mayroon tayong mga gawain, buong Pilipinas, buong mundo. At that time, minamahal, wala kahit bisikleta, walang service ang malapastor, paano ka maniwala? Pero ang malapastor, hindi po siya bumigay. Yun ang kanyang pananampalataya. Na yung naghikahos, yung mga naghihirap na mga Pilipino, ng iba sa kanila naliligaw ng landas, dumadapa sa kalsada, sumisigaw ng pagbabago,
ay hindi sila napunta sa kalsada, napunta sila sa gawain natin. At natupad nga ang kanilang pangarap. Ngayon, sila po ay nagpapatotoo. Isa sila sa mga nauunang na-save. Ngayon, nagbibilang na sila ng sasakyan. Mayroon na silang kanya-kanyang sariling bahay. Talagang nakikita natin, umaangat ang buhay. Hindi pangako. Totoong nangyayari. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay, minamahal. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Pag may mga gawain ngayon, may mga pagtitipong tayo sa Manila. Problema, parkingan. Hindi po mga basta-bastang sasakyan. Yung iba, kalalabas lang. No? Yung kapatiran kanina nagpatotoo, halos hindi matanggap-tanggap sa trabaho. Pero hindi siya bumibitaw sa kanyang panampalataya. Nag-iipon siya ng pera na magkaroon siya ng sarili, hindi na siya maghulugan, arawan. Sarili na talagang sasakyan. Nag-ipon. Habang nag-ipon, baka nakalimutan ng pagtatapat, nawalan ng pera. Tinawagan yung beloved wife niya, bigay mo yung lahat pera natin dyan. Bahala na malapi noon. Yung ganun ba na faith? Ha? Nag-ipon ka nga, tapos ibigay mo lahat. Anong mayroon? Paano ka makabili? Inong ibinigay, napaka-smooth. Nagkaroon siya na-approve yung kanyang sasakyan. Everybody say, praise the Lord. Oh. Nangyari diyan sa anak ko eh. Kasi tinuturuan ko talaga sila. Pinakamaliit na ibigay nyo, 50%. Napapansin ko paggawa, hindi naghuhulog. Hindi ka naghuhulog, no? Mayroon ka namang baon. Dinuble na nga yung baon mo para instead na 20, ginawang 40 para yung 20, ihulog mo. Paano ko ihulog? Bakit? Request ng cymbals ng drums. Hindi ka bumibili, biak na yung cymbals. Magkano ba yung cymbals? Yung lokal, yung fake, yung original, magkano nga? Mahal yan, 1,000 yan. Tag 9,000, 7,000, ganyan. Kung magkano na yung naipon mo, ilang buwan ka na ba nag-iipon? Hindi ko pa alam. Biyakin mo, binilang. 5,000, kulang pa. Isang cymbals lang yun. O ano ngayon? Maya-maya biglang binigay sa akin. Tithes ko. Kano yan? Kalahati. Pinasobrahan ko pa yan. Ganon. Binilang ko nga. Mga mabarya, may piso, may 25, may 5, may 10, may 20. Sabi ko, tagal-tagal rin silang ipon-ipon to. Baka 1 taon ka na nag-ipon ito. Binigay. Nahipo ako. Sabi ko, baba tayo sa Manila, bili tayo ng cymbals. Sigurado pa? Bili tayo ng cymbals. Buo tayo. Pagdating doon, pumunta siya sa cymbals. Saan dito pa? Hindi yan. Buo. Yung drum set talaga. Ito pa. Magkano ba yan? 40. Wala na bang mas mahal yan? Ito pa, 120. Pero nag 50% discount, 60. Sige. Kausapin mo na yung nasa counter. Bilhin natin yan. Cymbals lang yung kanyang hinihingi. Buong drum set ang pinalit. Kung tayo ay nahihipo, ang mahal na Panginoon pa kaya. Sabagay, hindi ko naman pera yun. Pera naman ng Malapinon. Ibig sabihin, ginamit ako ng Malapinon para mabili ang lahat na pangangailangan. Dahil siya ay nagtapat. Amen. Hindi naman nahuhulog yung pera na pagbaba mo dyan, biglang huhulugan ka ng isang sako dyan sa mayroong gagamitin ng mahal na Panginoon. Magulat ka na lang.
Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yung nakaplano nga nating Bible study last Thursday sa mga Aita. Nako. Pinoproblema namin yung, kasi pag may Bible study sa Aita, alam ng Aita na papakainin sila. Mayroong snack talaga. Kinikwenta na namin, mga 2,000 plus. Paano? Nakago na, natawagan na. Hindi pwedeng, hindi kami mapunta doon. Pero wala talagang source ng pambili. Dahil, billing sa kuryente, 2 buwan na. Tubig, 2 buwan. Hulugan ng sasakyan. Dami. Biglang, may nagpadala. Tinawagan ako, Brad. Naalala mo pa ako, Brad? Sabi ko, ako yung nagbigay sa'yo ng relo, Brad. Oo, naalala kita, sabi ko. Brad, mayroon akong ipadala sa'yo. Napanood ko kasi yung Bible study niyo. San Mariano ba yun? Namigay kayo ng biscuit at Diyos. Opo. Magpadala ako, Brad, ng 2,000 para pambili ng Diyos. Saka snack ng Bible study niyo sa bundok. Oh, answered. Answered prayer. Maya-maya, nadoble pala yung pagpadala, yung beloved wife niya, na inutusay nagpadala din. Sabi niya, Brad, nadoble yata. Doon sa beloved, 2 kasi yung GCash number ko, napadala sa isa. Pwede ba ibalik yung isa, Brad? Siyempre, nadoble eh. Siyempre, kailangan din nila yon. So, ang sinabi ko sa beloved wife ko, 2,000, nagpadala siya ng 1,500, pakibalik na lang yung 1,500. O, sige po, sige. Chinek ko, nagdoble nga sa isa na pumasok yung isa. 1,500. So, ang problema namin, yung mga ibang mga bayaran. Biglang, sabi ni Brother Benji, kuya, ganito, ang test offering dito sa Malig, ganito. Provided lahat. Bayaran sa sakyan, kuryente, tubig. Tapos, magkano sobra? Nasobrahan yata ng mga 12. Nag-order si Daniel ng, kasi nasira yung aircon, yung anong tawag nun. May pisa siya in-order worth 8,000, tapos iba pang mga pisa. Yung naiwan, tamang-tama din na binaya doon sa order para maibalik ang aircon ng Innova. Ano malapino, no? Huwag itong pangailangan mo, tinutugon lahat ng malapino. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at malapino. So, tama itong sinabi ng Bible, huwag kang mag-alala. Alam ng mahal na Panginoon ang pangangailangan natin. Amen. Tumawag ka lang sa Kanya, siya ay sasagot sa atin. So, ito yung ating pong mga patutuo. Ito yung kailangan ng mga tao sa buong mundo, minamahal. So, nandito na. Nandito na. Ang gagawin na lang ng church, padala ng mga preachers kahit saan-saan. Yung mga local nila na member dito, na alok pa sa atin, pero in Jesus' name din ang baptism nila, yung mga missionary na kanilang palaging hinahangaan, yun ang magsasabi, makiisa na kayo sa Jesus Miracle Crusade. Yan na talaga yung ating gawain. Yan na talaga ang hinahanap natin na may propeta talaga sa huling kapanahunan. Amen. Isang salita lang sa kanilang mga kasama, mga leader nila, magkakaisa na yan. Kasi ang Jesus Miracle Crusade, ito lang minamahal, ang grupo ng mga mananampalataya na hindi napapasukan ng mga komunista. Lahat ngayon na-infiltrate na. Matagal na yung Roman Catholic Church, matagal na yan. Yung UCCP, ang magulo na sila. Mga bishop, mga leader nila mismo, mga member na ng CPP, NPA, NDF.
So, kumalas na yung kanilang mga pastor. Iba pang mga pastor, natakot eh. Wala silang power. Sabi nga, if you cannot beat them, join them. Pero sa atin, sila ang pumunta dito. Kasi pag mag-penetrate, mag-infiltrate yung NPA sa atin, pagpupuri pa lang, talsik ng demonyo. Amen. Cancer nga, tumatalsik eh. Habang nagpupuri ka sa Malapinon, maya-maya, wala na yung cancer mo. Diabetes o anumang sakit. Yung ating kapatiran, pneumonia. Sabi ng doktor, mabuti pa, tuberculosis ang sakit mo. Pneumonia, wala nang kagalingan yan. Eh, dumalo. Gumaling. O di, yung alam ng doktor, hanggang kaalaman ng tao lang yon. Mayroong mas marunong ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi mo makukuha sa mga Bible schools yan. Hindi mo makukuha sa mga universidad yan. Sa Diyos lang nanggagaling ang kapangyarihan. Yan ang mayroon sa Jesus Miracle Crusade. So, mapalad tayo. Huwag kang mahiya. Nagtaka ako, brad, nulabotismuhan ako dito. Galit na yung mga barkada. Sabi nga yung nagpatuto kanina, yung mga barkada niya, nulabotismuhan, iniwanan siya. Pasalamat ka na iiwanan ka. Kasi pag hindi ka iiwanan, baka mabalik ka. Amen. Hahataking ka talaga nila. Kasi kakaiba ka na eh. Ayaw nilang magbagong buhay. Pero darating din ang panahon yan. Pride lang. Ano yung pride? Kuminsan. Kumbinsido na sila. Nakikita na nila yung ginagawa natin. Time will come. Perfect time na lang ang kailangan. Makasama din natin sila pag sila ay tinawag ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O diba? Huling talata. 2:47 ng Acts. Darating ang panahon, katulad ng kapanahonan ng mga apostoles, bago ang pagbabalik ng Malapinon, araw-araw, baka ikaw na ang magsawa niyan. Pag araw-araw na. Lalo na yung mga nakatanggap ng mga bakuna. Tapos kung totoo yung sinasabi nila na after 2 years, after 3 years, mayroong silang maramdaman. Di araw-araw, may kakatok na dyan sa gate. Brad, bautismuhan mo ako. Brad, nanghina ako, Brad. Kahit hating gabi, kakatuking ka talaga. Dahil walang oras na pinag-uusapan yan. Basahin nga natin. Dito po sa aklat ng mga gawa 2:47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung sinabi ng isang imam, si Walid, na sinabi niya, I am praying to Allah na ikaw, Evangelist Almeida, ay magiging preacher ng mga Muslim, kung talagang totoong taimtim siyang nanalangin, matutupad yun. Amen. Sa Qatar ngayon, minimal, ang gobyerno ng Qatar, hindi na sila istrikto. Sabi ng hari ng Qatar, welcome na ang mga Christian sa Qatar. Dahil nakita nila, katuwang ang mga Christian kung paano yumaman ang bansa ng Qatar. Yung ating pastoral doon, nilusob, mga general, panahon ng pandemic, pinuntahan, ni-raid, pusasan sana si Brother Benji Benito, na siya yung namumuno doon. Nung sumilip, nakita yung logo, umatras, nagbow kay Brother Benji, sorry. Nag-sorry. Sinabihan yung mga kasama, let's go. No problem. Nagtaka, bakit kayo, ano kayo nakita? Sumilip doon sa logo, nung nakita yung logo, nag-sorry. Instead na pusasan, nag-sorry pa. Dahil ang logo na yan ang palaging binabalita araw-araw noong 3 buwan ng mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf at napatunayan
buhay ang Diyos natin. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi sa ating binasa sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang Panginoong Diyos ay nagliligtas araw-araw. Ang ginagawa naman ng mga anak ng Diyos, nagpupuri araw-araw. At hindi lang sila ang pinagpapala ang lahat ng mga tao. Amen. Doon sa Bohol, yung chapel natin sa Valencia, dati binabato. Nagagalit yung kapitbahay. Dumating ang panahon, pagkatapos na magpuri araw-araw, patugtog sila ng malakas na tugtog. Christian songs. Oh. Dati nagagalit sila. Pero Christian songs na pinapatugtog. Ganon din dito. Pagkatapos natin puri, maririnig ko yung mga patugtog sa mga kapitbahay. Christian songs na rin. Ayun ang sinabi ng Bible. Having favor with all the people. Pagdating ng panahon, ang mga tao sa paligid, ma-realize niya, maganda pala yung ginagawa nila. Pagpupuri para sa Diyos ang kailangan. Amen. Baka darating ang panahon, magulat na lang tayo, yung mga pinapatugtog sa mga radyo, mga praising songs na, hindi ka na mahirapan. Pati sa telebisyon, depende na yan sa mga tao. Lalo na kung marami ng mga tao na born again, at i-demand doon sa mga TV station, magpatugtog naman kayo ng mga Christian songs. Amen. Gagawa naman kayo ng mga pelikula, mga telenovela, dati NPA commander, nagbagong buhay. Dapat ganun ang gagawin nila. Mag-interview naman kayo ng mga kriminal, mga hold-upper, mga bakla, mga tumboy na binago. Yan ang kailangan naming panoorin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At mangyayari yan kung yan ay plano ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sinong mag-akala? Yung mga opportunistang mga dati ginagamit sa pulpito, mga karnal na mga Kristiyano, nung pagbaba ng ating mahal na pastor, nung nakita nila, butot balat ang mahal na pastor. Pinasukan sila ng demonyo at humiwalay. Nagtatag. Ginamit pa rin yung logo natin. Ngayon, ginawa na nilang independent yung international. Sa isang hangad na pag sila hihiwalay, susunod sa kanila ang mga kapatiran. Nagkamali sila. Ang sinabi ng Biblia, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Ibig sabihin, international, hindi independent. Amen. All the world, buong mundo. For a witness unto all nations. O ano patutuo nila? Hindi nga sila nakiisa doon sa pagpasok ng mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Isa sila sa naniniwala sa mga kasinungalingan na lumalabas, na hindi na doon makalabas ang mga pastor, napugutan na doon ang ulo. Ayun, kasi kulang ng prayer. Carnal yung isip. Ayan. Sa bagay, hindi talaga sila kabilang sa iglesyang ito. Kung sa building pa, parang scaffoldings. Scaffoldings yan. Makita mo mga kahoy. Part pa yan kasi naggumawa pa lang ng building. Pero kung matapos ng building, alang magang scaffoldings ay manatili dyan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung scaffoldings. Parang ganun. Parang scaffolding sila. Pero tayo,
We belong to the kingdom of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga ni Mala Pastor, kahit sa pintuan lang ako, kahit tagabukas lang ako sa langit, basta langit. Ha? Huwag ka nang mag-ambisyon na nasa tabi ka ng mahal na Panginoon o nasa harap ka. No? O talagang ilalagay ka dyan, praise the Lord. Para bang inibitahan ka sa kasalan, close friend mo yung kinasal, huwag kang dumiritso sa harap. Baka sabihin, ay, kaibigan, mayroon kasi nakaupo dyan eh. Mayroon akong naka-schedule po. Mayroon talaga siya diyang upo dyan. Pwede ba sa likod ka? Nakakahiya yun, di ba? Pero kung nandun ka sa likod, bigla kang, ba't dyan ka? Dito ka sa harap. Amen. Everybody say, praise the Lord. Parang ganun din ang langit. Huwag ka nang mag-ambisyon na makilala ka. Ang importante, nasa loob tayo sa kaharian ng mahal na Panginoon. Nasa langit tayo. Andito tayo sa iglesia na nandiyan ang kapangyarihan ng malaping kumikilos. Signs, wonders, and miracles. Andito. Araw-araw naramdaman natin. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga baguhan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Sa ating po mga viewers, hindi po disgrasya yung pagpanood nyo. Malaking grasya nagmula sa mahal na Panginoon. Itaas ang ating mga kamay, minamahal. Hallelujah. Buhay ang Diyos natin. Totoo. Hindi na mawawala yan sa history ng mga kakrisyanuhan. Ang ginawa ng propeta ng mahal na Panginoon, a prophet of God, man of God, the end time prophet of our loving God. Ating mahal na Pastor Roel D. Salmeda. Awitan natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Hallelujah! Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit nga ba pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit nga ba pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Hallelujah! Panginoon, iyong tanggapin. Praise the Lord. Nasa at kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon.
Hallelujah. Isentro ang ating mga puso sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang buhay ko ialay sa iyo. Purihin ka, O Jesucristo. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa mga pagpapala, nais ko purihin ka. Hallelujah! Hindi dahil sa himala, nais ko purihin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Hallelujah! Nais ko purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Hindi dahil sa mga pagpapala, nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala, nais ko purihin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Praise the Lord. Hallelujah. Before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Dati, nag-iisa lang ang mga pastor lumalaban sa komunismo. Ngayon, ang dami ng mga pastor na mulat. They organize themselves para labanan ang komunismo. Pero darating panahon, ma-realize nila kulang. May kulang. May kulang. Sila ngayon, dami nila. Group of pastors to fight against communism. Pero natatakot pa rin sila. Ang mga pastor nag-iisa lang, hindi siya takot. Dahil kasama niya ang Diyos. Amen. Pagrisbakan na sila, pagrisbakan na itong mga pastor na to, talagang maghanap sila kung saan sila makakaroon ng kapangyarihan labanan si Satanas. No, hindi po sa daming tao lumalaban sa komunismo kasi ang komunismo, demonyo yan eh. Si Satanas mismo yan, minamalang kalaban mo. Kung wala kang kapangyarihan galing sa Diyos, pagtatawanan ka lang ng diablo. Pero tayo subok na. Amen. Walang kapangyarihan ang diablo laban sa taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon para sa ating mga baguhan, ating mga viewers. Hindi disgrasya, kundi ito po'y grasya na mahal na Panginoon sa inyo na napanood nyo ang gawain ito. Habang kayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon kayo ng pananampalataya. At ang kasunod yan ang pagsisisi. Taos-puso na pagsisisi, magbalik loob sa Diyos. At hanapin nyo ang Jesus Miracle Crusade. Magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huwag na niyong tagalan. Isama na niyong buong sambahan nyo. Hanapin yung Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Para mahugasan, papatawad ang inyong makasalanan at
tatanggapin nyo ang walang bayad na kaloob, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patuloy niyong pagdalo, ang Diyos nang magbautismo sa inyo sa Holy Spirit. Sumunod ka sa palagi ito, banggitin po niyo taos puso. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon. Diyos, hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, sampu aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat na ito mga malapinon. Patawarin mo sila sa kanilang makasalanan, baguhin mo kanilang buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat buhay sa kanilang, iligtas mo sila sampung ilmamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpakan ng malapino. Ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating mahal na Pinoon. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus. Mahal na Pinoon, minsan pa humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa, banggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mo na sa makahina na pagbigyan. Hallelujah. Sa pangalan dalangin namin kagilang-galang at pinamahal na Pastor Wildy Salmeda, ang iyong propeta sa uling kapanahonan sa lahat ng mga bansa. Haloy kasama ang panalangin ng kanyang buong pamilya, ka ng mga beloved na mga anak mahal na Pinoon, aking sinasaway in Jesus' name. Cast out, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, diabetes, high blood, hallelujah, cancer, leukemia, demons of sickness and diseases, vices, problems, and grief and doubts, demons of poverty, demons of communism, homosexuality, lesbianism. Cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, cast out. Hallelujah, cast out, in Jesus' name, hallelujah, 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 cast out, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At ibigay ko na po ang pagkataon, minamahal, at ibilang Brother Leo Hosto. Ngayon palang